Lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Yung alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, at ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Luis Hussein Alba Lopez, ang ating Miss Asia Pacific All Nations 2022 at Luminous Woman of the Year 2023. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga din po, Sir Regan. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaking kumukuha lamang ng police clearance, arestado sa Lapu-Lapu City, Cebu. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ng Bulacan ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group. At mag-ama, patay at isa ang arestado sa isinagawang bypass operation sa Maguindanao del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang isang lalaki na top 2 most wanted person dahil sa kasong statutory rape sa Villasis, Pangasinan. Nagpapakita ito ng patuloy na pagsusumikap ng mga otoridad na tapusin ang kriminalidad, lalo na ang mga kaso ng karahasan laban sa kabataan. Ang buong detalye ng balita mula kay Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Arestado ang lalaking ito na tinaguriang top 2 most wanted person sa ikinasang manhunt operation ng Villasis Police Station sa Barangay Poblacion Zone 1, Villasis, Pangasinan. Kinilala ni Police Major Edgar Alan G. Sirquiña, Chief of Police ng naturang istasyon, ang suspect sa alias Jojo, 35 anyos, isang helper at residente ng Barangay Kapulaan ng Bayan ng Villasis. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inisyu ng Regional Trial Court Branch 51 Tayub, Pangasinan, kung saan walang itinakda ang korte para sa kanyang piyansa. Matapos mahuli, agad siyang isinailalim sa physical at medical examination bago tuluyang dalhin sa kustodiya ng Villasis Police Station para sa tamang disposisyon. Ayon sa pulisya, ang pagkakaaresto sa isa sa mga most wanted sa bayan ng Villasis ay patunay ng mas pinaigting na kampanya ng PNP laban sa kriminalidad. Patuloy din silang magsasagawa ng operasyon upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Dagdag pa, hinihikayat din nila ang publiko na makipagtulungan at magsumbong ng mga impormasyon hinggil sa mga iba pang wanted person upang mas mapabilis ang pagpapatupad ng hustisya. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal de los Terorismo.
Voluntaryong nagbalik loob ang isang dating miyembro ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan sa Malolos City, Bulacan. Patrolwoman Pearl Cristalina Javier sa balita. Yung nagbalik loob sa pamahalaan ng isang dating miyembro ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan at kusang loob na isinuko ang kanyang baril sa Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company sa Camp General Alejo S. Santos, Malolos City, Bulacan. Kinilala ni Police Major Norheda G. Usman, officer in charge ng nasabing unit ang sumuko na si Canano, 52 anyos at residente ng Barangay Nyugan, Malolos, Bulacan. Ayon sa ulat, ang Revolusyonaryong Hukbong Bayan ay isang armadong grupong konektado sa kilusang komunista na dating aktibo sa mga baybayang bahagi ng Bulacan, Pampanga, Bataan at Zambales. Kasabay ng pagbabalik loob dito ay isinuko din niya ang isang caliber 38 na walang serial number at may 3 live ammunition. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga kaukulang ahensya upang mabigyan siya ng tulong at maisama sa programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Tinitiyak ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, na patuloy nilang isusulong ang mga programa para hikayatin ang iba pang nalalabing rebelde na magbalik loob sa pamahalaan at mamuhay ng payapa kasama ang kanilang pamilya. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalina Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Walang kawala sa batas ang 3 drug suspect sa ikinasang buy-bust operation sa San Mateo, Rizal. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Jevie Marie Famoso. Individual ang nahuli sa ikinasang buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Team ng San Mateo Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Drug Enforcement Agency dakong alas 4:47 ng hapon noong September 1, 2025 sa Barangay Malanday, San Mateo, Rizal. Kinilala ang mga suspect sa alias na Gilbert, Jasmine at Francisco. Nakumpiska mula sa kanila ang 8 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 62.4 na gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 424,320 pesos. Na-recover din ang isang weighing scale, isang lighter, isang gunting, isang itim na pouch bag, isang pakete ng mga plastic sachet, isang 500 recovered money at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Police Colonel Feloteo E. Gonzalgo, Acting Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, ang mabilis na aksyon ng San Mateo Police laban sa iligal na droga. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng kapulisan at ng komunidad upang tuluyang masugpo ang kriminalidad at problema sa droga ng buong lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso. Nagsagawa ang Bulalakaw Municipal Police Station ng lecture kontra bullying sa mga mag-aaral ng Kampaasan Elementary School bilang bahagi ng pakikiisa sa 31st National Crime Prevention Week sa Bulalakaw Oriental, Mindoro. Ibabalita yan ni Patrolwoman Desiree Padilla. Bahagi ng National Crime Prevention Week 2025, nagsagawa ng lecture ang Bulalakaw Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Arisjo Emadorio kaugnay sa isyu ng bullying sa Kampaasan Elementary School, Barangay Kampaasan at Kambunang Elementary School, Barangay Kambunang, Bulalakaw Oriental, Mindoro. Nito lamang 2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na ipaliwanag sa mga kabataan ng iba't ibang anyo ng bullying tulad ng physical, verbal, social bullying at cyberbullying. Kabilang na ang masamang epekto nito sa kalusugan, pag-aaral at pakikisalamuha sa kapwa. Dinaluhan ng mga mag-aaral mula grade 2 at grade 3 sa Kampaasan Elementary School at grade 4 to grade 6 sa Kambunang Elementary School ang naturang lecture. Aktibo silang nakibahagi sa diskusyon at nagbigay ng kanilang mga opinyon hinggil sa issue. Binigyang diin din ng kapulisan ang kahalagahan ng pagrerespeto, pakikipagkaibigan at pagiging huwaran sa paralan at komunidad. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain,
Natuturuan ng kabataan maging responsable at maunawain. Patuloy ang aktibidad na ito ng pagtutulungan ng kapulisan at mga paaralan upang matiyak na ligtas, mapayapa at makabuluhan ang kapaligiran ng mga kabataan. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Nasa kote ng Criminal Investigation and Detection Group Cordillera ang 2 sospek na nahulihan ng ilegal na baril at bala sa isang operasyon sa Bangued, Abra. Patrolwoman Myra Beran, ibalita mo. Arestado ng CIDG Cordillera ang 2 suspek at nakumpiska ang isang kalibre 45 na baril matapos isagawa ang Utlan Paglalansag Omega sa kinasang bypass operation sa Barangay Lipcan, Bangued, Abra. Ito lamang ikaunang araw ng Setyembre taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng CIDG Regional Field Unit 14 at CIDG Abra Provincial Field Unit, katuwang ang Bangued Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Bangued Regional Intelligence Unit 14 at Provincial Intelligence Team Abra. Nakumpiska mula sa mga suspect ang kalibre 45 na baril, may marka na walang serial number, isang magazine at 3 bala, 30 piraso ng 1,000 peso bill, budal money, 1 piraso ng 1,000 peso bill, subscribe money at iba pang ebidensya. Isinagawa ang pag-inventaryo sa mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar at sa harap ng mga arestado na sinaksihan ng kinatawan ng lokal na pamalaan ng nasabing lugar. Matapos basahan ng kanilang karapatan sa salitang kanilang naiintindihan, dinala ang mga arestado sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon bago i-turn over sa kinauukulang hukuman. Mahaharap ngayon ang mga arestado sa kasong paglabag sa RA 10591 o mas kilalang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng mas pinaigting na pagpapatupad ng batas at upang panitilihing ligtas at payapa ang komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Baguio City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Myra Beran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beran. Nagsagawa ng Anti-Criminality Patrol ang Pasig City Police na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang individual na nahulihan ng illegal na droga sa Santa Cruz, Pasig City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Ivy Corporal. Nasa kote ang isang lalaki sa Anti-Criminality Patrol ng Pasig City Police matapos mahulihan ng hinihinalang shabu at improvised firearms sa Barangay Santa Cruz sa Pasig City. Kinilala ang suspect na si alias Eric, 53 anyos at residente ng Makati City. Nasamsam sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na mahigit 7 gramo na may malaking halaga. Nakumpiska din ang 2 pirasong mark money, isang improvised firearms at isang bala ng 9mm. Kasalukuyang nakadetine ang suspect sa Pasig City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Nanguna ang Cagayan Police Provincial Office at National Police Commission Region 2 sa isinagawang Public Safety Fair at Crime Prevention Symposium na ginanap sa Robinsons Mall, Tuguegarao City. Alamin ang mga naging kaganapan ng balita mula kay Patrolwoman Janet Balad. Bilang bahagi ng ika-31st National Crime Prevention Week, pinangunahan ng Cagayan Police Provincial Office at Napolcom Regional Office 2 ang Public Safety Fair at Student Crime Prevention Symposium na ginanap sa Robinsons Mall, Tuguegarao City nito lamang kalawan ng Setyembre taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang paaralan, ahensya at lokal na pamahalaan. Tampok ang talakayan ukol sa cybercrime,
droga, kontra-terorismo, fire prevention at tamang impormasyon, pati na rin ang pagpapakita ng rescue equipment at kakayahan ng emergency responders. Sa mensahe ni Tuguegarao City Mayor Myla Rosario Estinque, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa kapayapaan at kaayusan. Pinuri rin ni NAPOLCOM Regional Director Ramon M. Ranieses ang partisipasyon ng mga kabataan at ahensya. So we thank, of course, the PNP for allowing us to partner with them, and we also have our shortcomings, but we make sure that each agency actually gives his or her share of the responsibility to make sure that holistic ang approach namin when it comes to peacekeeping in our city. The safety of our residents is our priority. No? I enjoin all the other people, all the other agencies to work as well with our local police, our PNP, to make sure that all our programs are in line with theirs in keeping our safety a priority for everyone. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan ng kabataan at publiko sa kaligtasan at pagpigil sa krimen. Sa pagtatapos, muling nanawagan ng Cagayan Police Provincial Office at NAPOLCOM Regional Office 2 ng pagtutulungan ng pamahalaan, pulisya, paaralan at komunidad upang makamit ang isang ligtas at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Robinson's Place, Tuguegarao, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janet Balad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balad. Pinangunahan ng Police Regional Office 5 ang paggunita ng 160th anniversary ng kapanganakan ng Bicolanong bayani na si Brigadier General Simeon A. Ola na kinilala sa kanyang tapang at husay sa pamumuno. Ang magandang balita hatid ni Police Corporal Charis Casasos. Ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Police Regional Office 5, ang paggunita sa ika-160 anibersaryo ng kapanganakan ng Bicolanong bayani na si Brigadier General Simeon A. Ola noong Setyembre 2, taong kasalukuyan. Isang seremonya ng wreath-laying ang idinao sa Brigadier General Simeon A. Ola Shrine na matatagpuan sa loob ng kampo bilang pagpupugay sa pamana ng huling Pilipinong general na sumuko sa mga puwersang Amerikano noong digmaang Pilipino-Amerikano. Binigyang diin ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. ang kahalagahan ng paggunita sa kabayanihan ni General Ola bilang huwaran ng tunay na patriotismo at malasakit sa bayan. Si General Simeon A. Ola ay isinilang noong Setyembre 2, 1865 taon sa Ginubatan, Albay. Isa siya sa mga kilalang lider ng katipunan sa rehiyon na lumaban sa mga mananakop na Espanyol at kalaunan ay naging aktibong mandirigma laban sa mga puwersang Amerikano. Dahil sa kanyang katapangan at husay sa pamumuno, kinilala siya bilang general. Noong Setyembre 25, 1903 taon, si General Ola ang naging huling Pilipinong general na sumuko sa mga Amerikano. Isang makasaysayang pangyayari na nagmarka sa pagtatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano sa rehiyon ng Bicol. Hindi lamang siya kinikilala bilang isang revolusyonaryo, kundi bilang isang lider na nagsilbi ng tapat sa kanyang komunidad kahit matapos ang digmaan. Sa kasalukuyan, ang kabayanihan at diwa ng paglilingkod ni Brigadier General Simeon A. Ola ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Isa siyang paalala sa kahalagahan ng integridad, katapangan at walang pag-iimbot ng paglilingkod sa bayan. Mula dito sa Bicol Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Casasos. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Hindi na nakapalagpa ang isang high-value individual sa isang buy-bust operation at nasamsam mula sa kanya ang mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu sa Iloilo City. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya laban sa ilegal na droga sa lungsod upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan.
Patrolwoman Lynette Sablon sa report. Arestado ang isang high-value individual sa isang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit nito lamang kaisa ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Cuartero, Haro, Iloilo City. Kininala ang suspect na si alias Peter, 34 na taong gulang, residente ng Barangay Cuartero, Haro, Iloilo City. Ang operasyon ay pinamunuan ni Police Captain Roque Jimeno III, OIC ng CDEU, katuwang ang mga tauhan ng ICPS-9, SDET, PIDEG, SOU-6, SWAT, ICPO, at RIU-6. Nasamsa mula sa suspect ang humigit kumulang 120 gramo ng hinalang shabu na may estimated standard drug price na 816,000 pesos. Nakumpiska ang isang pirasong heat-seal transparent plastic shade ng hinalang shabu bilang buy-bust item, 4 na pirasong heat-seal transparent plastic shade ng hinalang shabu sa pagmamayari ng suspect, 3 knot-tied transparent plastic bags na naglalaman din ng hinalang shabu, buy-bust money na nagkakahalaga ng 8,000 pesos at iba't ibang non-drug items. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa RFU-6 para sa tamang dokumentasyon at eksaminasyon habang ang suspect ay kasalukuyan sa kustudiya ng ICPS-9 para sa kaukulang kasong isasampa laban sa kanya. Patuloy ang pinaigting ng kampanya ng Pro-6 at ICPO laban sa iligal na droga alinsunod sa 7-point agenda ni Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartatis Jr. upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng komunidad tungo sa mapayapang bagong Pilipinas. Mula rito sa Western Visayas, ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Hawak na ng mga kapulisan ang isang lalaking kumukuha lamang ng kanyang police clearance, ngunit napag-alaman na may nakabinbin palang kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Hawak na ng kapulisan ng Lapu-Lapu City ang isang suspect na wanted person matapos itong nagtangkang kumuha ng National Police Clearance at nadeskubring may kaso itong Other Sexual Abuse, Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa Police Station 5, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu nito lamang nakaraan. Kinilala ang suspect na si Nestor, 45 anyos na residente ng Bagong Silingan, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Ayon kay Police Captain Neron Ivan Zarzuelo, officer in charge ng Police Station 5, Lapu-Lapu City Police Office, hindi na nakauwi ang suspect at diretso sa kulungan upang harapin ang kasong Other Sexual Abuse, Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may 200,000 pisong rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Police Station 5 LCPO ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mga kababayan, the Tracker Team of Police Station 5, Lapu-Lapu City Police Office, under the leadership of Police Colonel Dayan Vicente Agustin, City Director of LCPO, successfully served warrant of arrest against an accused from Ubay, Bohol. This accomplishment forms part of the continuing efforts of LCPO personnel in its campaign to account wanted person and bring them to the courts of the law so that justice will be served to the victims. The Lapu-Lapu City Police Office remains steadfast to upholding the law and ensuring the safety and security of the community through relentless police operations. Tinitiyak ng Lapu-Lapu City na sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief PNP ay magpapatuloy ang pagtutok ng PNP upang mapanagot ang lahat ng mga kriminal na nagtatago sa batas saan mang sulok ng bansa. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, lagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Naaresto ng mga otoridad ang tinaguriang Station Most Wanted Person ng Barangay Dolores, Ormoc City dahil sa kasong acts of lasciviousness.
Patrolwoman Maria Elena Singian sa balita. Ng mga autoridad ang tinaguriang Station Most Wanted Person na may kasong acts of lasciviousness matapos mahuli sa Barangay Dolores, Ormoc City. Naaresto ang akusado bandang alas 10:27 ng tanghali ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station 5 kasamang Ormoc City Police Station 6 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Ormoc City PS5 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ipinapakita ng pambansang pulisya ang kanilang seryosong pagtupad sa tungkulin na hulihin ang mga lumalabag sa batas para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Kasabay nito ang mga hakbang upang mapabuti ang serbisyo at mapalakas ang tiwala ng publiko para sa isang ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 9 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa isinagawang seaborne patrol sa karagatang sakop ng Santa Cruz Island, Zamboanga City. Bahagi ito ng patuloy na kampanya laban sa smuggling at iba pang ilegal na gawain sa karagatan upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa rehiyon. Nakibalita dyan si Patrolwoman AJ Cortez. Sabat ng mga tauhan ng Regional Special Operation Unit RID-9 sa pakikipag-ugnayan sa Zamboanga City Police Station 11 Central at 904th MCR MFB9 ang tinatayang 9.4 milyong pisong halaga ng mga smuggled cigarettes sa isinagawang seaborne patrol sa karagatang sakop ng Santa Cruz Island, Zamboanga City bandang alas 4:55 ng madaling araw nito lamang ikadalawa ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa isinagawang imbentaryo ng Custom Examiner ng Bureau of Customs, nakumpiska ang kabuuang 164 master cases at 18 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo kabilang ang D&J, Astro White, Bravo, Modern, New Fair at Berlin. Kasama rin sa nasamsam ang isang asul na motorbangka na may markang Under Armour na may 3 Yamada engines na ngayon ay naka-turnover na sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Samantala, nakilala ang mga naarestong sospek na sina alias Omar, 42 anyos mula Maluso, Basilan, alias Hood, 43 anyos, alias Sally, 48 anyos, alias Intek, 45 anyos, at alias Abser, 25 anyos, na parehong mga residente ng Barangay Taluksangay, Zamboanga City. Ang mga sospek ay pansamantalang nakakulong sa Zamboanga City Police Station 11 habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. Ang isinagawang operasyon ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng PNP laban sa smuggling na naglalayong pigilan ang pagpasok ng mga iligal na produkto na nakakasira sa lokal na ekonomiya at kalusugan ng mamamayan. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siam, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Nasa kote ang magkapatid na suspect matapos mahulihan ng ilegal na baril, droga at granada sa isinagawang operasyon sa Osami City. Narito ang report mula kay Patrolwoman Danessa Berdon. Arestado ang 2 individual matapos mahulihan ng baril, droga at granada sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Osami City Police Station sa Barangay Gutukan, Diot, Osami City, Misamis Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Harvey Villanosa, OIC ng Osami City Police Station, ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng mga suspect na kinilalang bilang si alias Dong, 22 taong gulang, at alias Boy, 19 na taong gulang, magkapatid at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 26 na pakete na hinihinalang shabu, isang unit .38 caliber revolver, isang unit ng .45 caliber na may 12 bala, isang hand grenade, at iba pang mga non-drug paraphernalias.
Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9516 o Illegal Possession of Explosives. Mula dito sa Gusak, Cagayan de Oro City, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Nasa kote ang isang babae sa ikinasang bypass operation sa Davao City at nahaharap sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patrolwoman Daphne Pasaol sa ulat. Ang isang babae na tinaguriang street-level individual sa nagawang bypass operation sa Purok 6B Gumamela Street, Bangkiruhan, Barangay 5-A, Davao City, nito lamang Setyembre 1. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng San Pedro Police Station 2 sa tulong at koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kinilala ni Police Major Emmanuel de Manlatican, Station Commander ng San Pedro Police Station 2, ang suspect na si alias Lablab Dahi, 39 anyos, residente ng Purok 6B Gumamela Street, Bangkiruhan, Barangay 5-A, Davao City. Na-recover mula sa suspect ang mga hinihinalang shabu na may standard drug price na 22,500 pesos at iba pang non-drug evidence. Nahaharap ngayon ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tuloy-tuloy naman ang pagsusumikap ng Police Regional Office 11 sa kanilang pinalakas na kampanya kontra ilegal na droga bilang bahagi ng kanilang pangakong panatilihin ng kaayusan at seguridad ng mamamayan. Mula dito sa Region 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaol. Mag-ama, patay at isa ang arestado sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Maguindanao del Norte at nasamsam mula sa kanila ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu. Nakatutok dyan si Patrolwoman Leonora Gawa. Sapat ang 1.6 milyon halaga ng shabu habang isa ang arestado at pagkasawi ng mag-amang suspek sa isinagawang bypass operation ng PNP at AFP na nauwi sa 2 oras na engkwentro sa Sitio Ampatuan, Barangay Bonguet, Datu din Sinswat, Maguindanao del Norte, pasado alas 4 ng hapon nito lamang ikaunang araw ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Esmael Madin, Chief of Police ng Datu din Sinswat MPS, ang nasawing mag-ama na sina alias Nod at alias Ivor habang kinilala naman ang isang anak nitong arestado na si alias Dab. Batay sa ulat, habang isinasagawa ng 42nd Special Action Company ng PNP SAF at Provincial Mobile Force Company ang naturang operasyon, nang matugunan ito ng mga suspek ay agad nang nakipagpalitan ang mga ito ng putok sa mga operatiba. Agad namang nakipag-ugnayan ang mga kapulisan sa 12 Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army matapos dumating ang mga armadong grupo na kasama umano ng mga biktima. Na-recover sa mga suspek ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 240 gramo at nagkakahalagang mahigit 1,632,000 pesos. Isang M16 rifle, isang M14 rifle, 2 magazine ng Glock 9mm at bypass money. Nasa kustodiya na ng Datu din Sinswat MPS ang naarestong suspek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong disposisyon at pagsasampa ng kaukulang mga kaso. Sa matatag na pamumuno ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng PROBAR, higit na pinaiigting ang kampanya laban sa ilegal na droga bilang mahalagang bahagi ng malawakang laban kontra kriminalidad, isang direktiba na nakatuon sa disiplina, integridad at malasakit tungo sa isang mas ligtas at maayos na bagong Pilipinas. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawa.
Walang kawala sa batas ang 19 na katao sa ikinasang checkpoint dahil sa pagkakarga ng ore minerals na walang kaukulang dokumento sa Agusan del Sur. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Jacqueline Cabiles. 9 na katao ang naaresto sa Agusan del Sur matapos mahuling nagbabiyahe ng ore minerals ng walang kaukulang dokumento. Ayon sa mga otoridad, nasabat ang mga sospek sa isang checkpoint sa barangay Bunawan, Brook, Bunawan, Agusan del Sur. Na-recover mula sa 3 sasakyan ang 76 na sako ng ore minerals, 10 sa isang Nissan Navara pickup, 35 sa isang JMC FB at 31 sa isang JMC Grand Avenue pickup. Ang mga sospek na pawang mga residente ng Davao de Oro ay may edad mula 18 hanggang 56 na taong gulang. Nang tanungin, bigo ang mga driver na makapagpakita ng legal na dokumento para sa pagbiyahe ng naturang mineral kaya sila ay agad na inaresto. Sila ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Pinuri naman ng Regional Director ng PRO 13, Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at lalong paigtingin ang kampanya laban sa kriminalidad at irregularidad sa buong rehiyon ng Caraga. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jacqueline Cabiles, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabiles. Nasa kote ng mga otoridad ang 2 drug suspect sa ikinasang bypass operation sa Barangay Zone 1, Coronadal City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Ara Cassandra Concon. Naaresto sina alias Alex, 44 anyos, at Mel, 40 anyo sa bypass operation ng Coronadal City Police sa Barangay Zone 1. Alas 6:17 ng gabi, nakumpiska sa kanila ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 5 gramo na may halagang 34,000 kasama ang 500 mark money. Nasa kustudiya ng pulisya ang mga sospek at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Tiniyak ng Coronadal City Police Station ang pagpapatuloy ng kampanya kontra droga, katuwang ang komunidad sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Concon. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre sa ating special guest co-host ngayon na si Ms. Luis Alba Lopez. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Maraming salamat po sa PKG Tagapag-Ugnay at sa Police News Network sa walang sawang pag-imbita sa akin para maging co-host sa araw na ito. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Agustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Josaro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, Police Colonel Joel Ada, at sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa Bagong Pilipinas ang gusto ng pulis. Ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya at sa pamumuno ng buting direktor ng PKG na si Police Brigadier General Marvin Josaro, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At ako naman po si Luis Suzanne Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 at Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid ng tamang balita, kuwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online.
ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.